Siguradong-sigurado ko, pag nakapakinig po sa inyo ang mga iglesia ni Cristo, sigurado po mamamangha sila eh. Meron palang mga talatang ganito. ang liliwanag na bumaba akong galing sa langit, nasa espiritu. Brad Eli, talagang nakakaano eh. Hindi ko nga malaman kasi kung paano may share. Ang magagawa lang talaga mag-anyaya, pero talagang naka-brainwash na sila sa ganun eh. Bakit? Kasi nga po, ang ginawa nga sa kanila, actually sa totoo lang, Brad Eli, ang aral talagang nakapatibay dyan, yung sila lamang ang maliligtas. Kaya once na nagbigay ka ng ibang mga talata sa Biblia, parang hindi na ikaliligtas eh. Parang hindi na, samantalang, itinuro rin naman nila na Biblia lang ang dapat na maging saligan. Pero ngayon, kagaya nga na sinabi ninyo, talagang pinipili na lang nila. Napakarami, napakaganda po nito. Kaya nga ang sa akin noon, Brad Eli, kasi napakahirap talaga silang kumbinsihin eh, na manood, makinig sa inyo dahil sa sobrang ginawang paninira sa inyo, Brad Eli. Katulad nga sa kapatid na alam niya kung paano pinagagawa niya. Cesar, kapatid na Cesar, magtuloy pa rin kayo ng pag-aanyaya kahit na ayaw nila. Anyayahan natin, magawa natin yung ating patungkulan sa mahalin pati ang ating mga kaaway, no? Ako naniniwala yun ang kapatid na yun, si kapatid na Antonio, kasama ako sa dumudurog sa pagkatao mo. Eto mo, sa himala ng Diyos, si Pablo, mag-uusig ng iglesia Pero naanib siya sa iglesia ng Diyos, no? Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi natin matatawaran ng magagawa nun, kapatid na Cesar. Ako naniniwala na pag naipapansin natin yung mga talata na kailanman di binasa sa kanila. Kaya paghandaan mo, magbukas kung loloobin, kapatid na Cesar, papakita ko sa inyo mga ebidensya na kahit kailan hindi pwedeng maging totoo ang iglesia ni Manalo. Dahil sa aral nila, na mismo yung aral nila nagka-kontra-kontra ng napakatinding kontra. Mabulgar yan sa mga tao, mag-umpisa bukas. Hindi ang layo natin ay manira. Ang layo natin ay maghayag ng totoo na pilit na itinatago at ninanakaw ng mga pastor sa mga tao. Yung katotohanan ninanakaw. Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang pagkatatag ng iglesia ni Manalo, hindi 1914. Yan bang katotohanan na yan? Isasabihin ba ni Manalo yan? Hindi. Pero magpapakita ako sa inyo ng mga ebidensya. Hindi 1914 nag-umpisa yan para sabihin natupad ka kagaya ng pagkatuparan ng hula na nagkagera ng 1914. Kaya 1914 eksakto. Natatag ang iglesia ni Manalo, July 27. Ayun. Pati yung petsa, nakakahikayat yun July 27, narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. July din ng 27 ang unang digmaang pandaigdig. Kaya tamang-tama sa hula. Mga panatiko sa Iglesia ni Cristo. No? Makinig kayo bukas. Papakita ko sa inyo ang mga kasinungalingan at ang mga katotohanan na naipagkait sa inyo at ang mga kasinungalingang ipinaniwala sa inyo ng Iglesia ni Manalo. Yan ang ating pag-aaralan bukas. Salamat, kapatid na Cesar. Kapatid na Josel, nag-aanyaya ba kayo dyan sa Amerika? Total naka-lockdown naman Opo, awa ng Diyos, kapatid na Eli. Marami din po tayong naka-live na naka-tune in. Kahit nga po madaling araw sa amin itong Bible exposition. Pero within the day po, yun namang hindi na-tune in po ng live ay nanonood po after po nito kasi recorded po ito. Susundan po nila ito within the day po, Brother Eli. Kaya bago kayo magdugtong uli ng panibago bukas kung loloobin,
natalakay na rin po sa kanila, napanood po nila yung episode. Meron na ring mga naanib na iglesia ni Manalo dyan, ano, sa North America, kapatid na Josel. Opo naman, kapatid ni Eli, dito lang po sa Las Vegas, meron din po Kailan lang din po. At ngayon po, ganyan din, may mga nagpapadoktrina, mga INC. Nakakatuwa po, kahit ganito ang sitwasyon natin ngayon sila lalong nagiging interesado po sa atin. Sa banda ni kapatid na Sani, sa may banda ng Europa, kapatid na Sani. Kapatid Eli, actually po, nung nagkaroon po tayo ng lockdown, never pa po tayo nagkaroon ng bisita sa mga Bible exposition at Bible study natin na ganito karami. Dati po, napakahirap po mangumbida talaga sa Europe ng mga dadalo sa mga pagkakatipon, sa Bible exposition. Ngayon po, pagka ganitong may Bible study tayo, 380 something, marami po never pa pong nangyari sa history po ng Europe na nakapag-invite kami ng mga bisita na ganun po karami, kapatid na Eli. At may mga kapatid na rin tayo na dating iglesia ni Manalo, meron pa nga nagmanggagawa na nandiyan kasama natin sa farm si kapatid na Renato, tawag namin si Ka Angel. Iskan po siya ng iglesia ni Manalo. Ngayon po nandiyan kasama na po natin. Sa ganda po nito mga pinapaliwanag nyo, napakalilinaw naman na kung mag-iisip lang yung mga taong nakikinig, itong mga iglesia ni Manalo na ito, magigising po talaga sa katotohanan. Kaya lang, pagka binulag na talaga ng Diablo, sana maliwanagan pa. Kaya nga po ako hindi umanid dyan dahil sa paniniwala nilang si Kristo ay tao. Dahil nang dumalo po ako dyan, yan po ang kanilang itinuturo. Hindi ko po matanggap na si Kristo ay tao. Kaya di po ako umanid dyan sa iglesia ni Manalo na yan. Salamat sa Diyos at ganito napapaliwanag niyo po ng maayos, kapatid na Eli. Napakaganda at napakalinaw na pag di mo na lang naintindihan, palagay ko hindi ka na lang nag-iisip. Ayun po, kapatid na Eli. Parang, alam mo yung hindi nag-iisip, brainwash yun, Brad Sani. No? Ikaw, kapatid na Rodel, sa mga alam mong mga nasa Pilipinas, kapatid na Rodel, meron namang nakakaunawa, no, ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo, diba? Opo, kapatid na Eli, yung talagang mga hindi pa naman talagang nagpakabulag at nagpakapanatiko, makikinig ka lang naman po talaga dito sa mga binabasa niyo pong talata na hindi naman binabasa po sa kanila. Napakaliwanag po, kapatid na Eli, hindi po talaga maiiwasang maniwala kang si Kristo hindi po talaga tao dahil mismong yung mga talata po na kanilang pinagbabatayan para iturong si Kristo ay tao, tinatalakay nyo po, hindi nyo po iniiwasan, kapatid na Eli. Kaya lang, hindi nyo binabaluktot, tinitingnan nyo po kung ano yung talagang konteksto ng mga talata na kanilang ginagamit. Ang problema po kasi sa kanila, kahit nakatabing-katabi lang nung sitas na binasa nila, yung magpapamali sa kanilang pinatutunayan, di po nila babasahin yon. O kaya kahit mismong nasa sitas lang. Gaya nung sinasabing sa Biblia, naparito, nasa laman, yung naparito, hindi na po nila papansinin yun. Naparito, saan galing? Wala na po yun Kaya lang, pagka hinimay nyo na po yung talata, talagang napakaliwanag po, kapatid na Eli, ng salita ng Diyos talaga. Yun po talaga kasi pag salita talaga ng Diyos ang binabasa, maliwanag po talaga. Kaya lang naman po lumalabo pagka hinahaluan na po ng sariling pakahulugan, tapos pipilipitin na po, lalabo po talaga yon. Pero saksi po yung mga kapatid nating mga iglesia ni Cristo. Biro nyo po, Bradeli, dumudurog sa pagkataon nyo. Kung sa pagnanasa niyang puntusan kayo ng puntusan, nakinig ng nakinig. O kita nyo, naliwanagan. Kasama natin ngayon at humingi pa ng tawad. At kaanib na po ngayon, kapatid na Eli. Kaya makinig lang sana Kaya ang ginagawa po ngayon ng mga kaaway, kapatid na Eli, gumagawa sila ng paraang siraan kayo para huwag makinig yung tao. Dahil alam nilang pag nakinig sa inyo, kasi maski naman silang mga ministro, nakikinig po yan
Kaya nga sila natatakot na ang miyembro makinig sa inyo kasi pag silang nakikita